Galing. Ito yung difference ng hilaw tsaka yung pwede na. Sa mga ganitong kalaking banga, magkano po yung ganyan? Kulay pulang lupa. Saan po kinukuha yung ganyang lupa na may kulay? Sa bukid. Pakahawak nga po, Nay. Uy! Ito pa, malamig oh. Wow! Ang ganda! Narating na nga natin yung pagawaan ng mga banga. Pinili po ito, hindi basta-basta. Ito pala makikita dito. Tignan natin, silipin natin sa loob. Uy! Nandito tayo ngayon sa Santa Maria Isabela. Makikita rin dito yung napakalaking banga, no? Yun kasi ang isa sa pangunahing produkto ng bayan ng Santa Maria. Maya-maya dadaanan natin yung paggawaan ng banga. Ano pangalan nyo, sir? Lucio Vinaraw. Sir Lucio Vinaraw, siya po ang caretaker ng napakagandang park at pasyalan dito sa Santa Maria. Sir, kayo rin pong nangangalaga sa mga halaman? Ako yung dito, yung nag-grass cutter, naglilinis. O, siya yung nagme-maintain ng napakagandang landscape sa lugar na to, ano? Sir, tanong ko lang, ano po yung nandyan sa taas? Ano lang yan, yung baga lang, inormahan yan ng bali 2 beses kasi yung una, di maganda, tapos pinaganda na lalo. Oo, yan yung parang pinakasimbolo ng Santa Maria. Santa Maria, sir. Yung paggawaan dito na ng baga. Yung paggawaan na madadaanan namin mamaya, sir. Madadaanan nyo yung dyan sa baba. Matagal na kaya yun, sir? Matagal na, nung bata pa ako nun, yung kinabuhayan nila eh. Kaya pala ba ngayon nandito, ano? Last na tanong, sir, anong laman ng banga? Wala laman yan, sir. Joke lang yun. Anyway, maraming salamat, sir. Thank you. Pupuntahan na natin yung paggawaan ng banga dito sa Santa Maria Isabela. Malapit na siguro. Saan ba yung paggawaan ng banga dito? Dito na tayo sa bayan ng Santa Maria. Sa sentro ng Santa Maria, yung partner o misis pala ng tropa ko, ito yung pwesto nila. Pilihan ng mga damit at ibang mga kagamitan. Pwede kayong bumili dyan. At yung pinakabayan, maliit lang din, ano? Mga tricycle din ang karamihan sa mga sasakyan dito. Bro, dyan ang simbahan. Yan yung simbahan ng Santa Maria. Narating na nga natin yung pagawaan ng mga banga, mga kalan. Yan. Eto. Dito mismo sa sentro ng Santa Maria. Tignan natin kung may makakausap tayo rito. Ang dami oh. Good morning po. Yes, sir. Narating na nga natin itong Lope Pottery o pagawaan ng mga banga, kalan at paso dito sa Santa Maria Isabela. Ito yung pangunahing produkto ng bayang ito, ano? Makakausap rin natin yung mga gumagawa at nagtitinda ng mga ganito. Ate, paano yung ba ginagawa yung mga ganyan? Kasi walang kurmahan ito. Walang kurmahan? Opo. Kamay lang? Mano-mano. Mano-mano. Ang gamit nito, bato at saka kahoy na pagtuksong. Ano yung mga material sa paggawa ng mga banga? Ito, mga gamit lang nito, lupa lang siya. Lupa? Anong klase ng lupa? May malagkit at saka may magaspang. Medyo magaspang na clay. Yun ang ginagamit sa lahat ng mga produkto dito. Bakit kailangang ma-experience nila ang pagluluto ng ulam sa mga ganitong banga? Masarap dito. Mas masarap na. Eto na, itutur na tayo ni ate sa paggawaan nila ng banga. Para makita nyo, tara! Ang lamig din sa lugar nyo ate ha. Yan, si mother gumagawa. Ay, Nay, good morning po. Sensya na, maagang nangiistorbo. Curious po kasi ako kung paano ginagawa yung mga banga. Ito yung banga na hindi pa siya finish. Ito, hilaw pa to. Hilaw pa. May nilalagay po ba kayong kulay or kapag... Yung kulay na ginagamit namin dito, lupa at din na pula. Ayan. Ayan. Oo, sige nga, tingnan natin. Kulay pulang lupa. Papatuyuin muna tapos kukulayan ng ganyan. Opo. Saan po kinukuha yung ganyang lupa na may kulay? Sa bukid. Pinili po ito, hindi basta-basta. Ang galing, no? So, hindi pala basta-basta ang pagkuha ng mga lupa. Yung marunong, sir, maging lupa, yun. Pero kung hindi marunong, hindi mabubuo po. So, yung final na proseso na ito, ma'am, itong mga nandito, kukulayan na lang. Kukulayan, kuskusin para makintab, para makinis, tapos ibibilag, tapos iluluto. Maraming proseso, ano? Marami po. Ito na yung magiging kulay na
ba na kuskos. Okay lang po ba pumasok? Yung pagawaan. Ay, wow! Ang ganda naman. Ibibilad pa namin to para mainit. Ibibilad namin tapos lulutuin na namin. Galing. Ito naman yung hindi pa, yung mga hilaw pa, no? Hilaw pang mga Okay, ito yung difference ng hilaw tsaka yung pwede na. Sa mga ganitong kalaking banga, ganito. magkano po yung ganyan? Ang benta lang namin dito, mga 150 to 120. 150 to 120 lang, no? Takip na to. May takip na. Oo. Pag tinaramin na kasi sa ibang lugar, Tumataas na yung presyo. Oh. tumataas na. So kung dito sa Lope Pottery, Mura lang sa mura lang talaga, Kasi syempre syempre paggawaan. maker kami Oo. 150. Tapos yung ganito naman, ma'am. Ito mga 350. 350. Oh, sarap sa magluto ng bulalo dyan. Napakalaki. Tsaka mga pang nilaga-nilaga. Laga-laga. Ito ang pinakamalaki na gawa naman. Okay, pinakamalaki. Ano naman ito? Banga din siya. Lutuan din po or imbakan na ng tubig? Pwedeng imbakan ng tubig, pwede siyang lutuan din ng ulam. Ah, okay. Ayun, maraming salamat. Ang dami naming natutunan ngayon. At least nakita ko personally ngayon kung paano ginagawa yung mga banga. Ito po sir, yung ginagawa namin mga banga. Ito po. Lupa. Ayan. So, tinatakpan po yan. Yan, nagiling yan sir. Hawak nga po na. Uy! Ito pa, malamig oh. Hindi basta-basta kasi sir, kaya Oo, itong lupa na to no. Galing no. Ito naman yung mga bricks. Oo, nakita na natin yung mga bricks. Ang dami na naming napagkwentuhan ni nanay. Hindi ko pa nalalaman ang pangalan ni nanay. Ang pangalan niya lang? Maria, hindi na lang, Lope Rodriguez na lang. Nay, ilang taon na kayo sa paggagawa ng mga ganitong produkto? Mga 40. 40 years. Opo. Kasi manang-mana ito sa lola. Hanggang Pang ilang henerasyon na ho kayo? Mula nung nag-umpisa itong pottery na business nyo, mga ilang taon na ho? Mula noon? Sa akin lang. Hindi ho, mula sa mga ninuno pinagmanahan. Hindi namin alam sir, kasi wala na sila. Okay na, maraming salamat. Last na lang, invite nyo na lang yung mga makakapanood na bumili ng inyong mga produkto. O bumili na lang kayo sa amin. Dito lang kami sa Santa Maria Isabela, Lope Rodriguez. Very good si ma'am. Thank you ma'am. Oo. Napakamura ang kanilang mga produkto. Operation 3. Oo. Dito lang kami sa may highway. Murang-mura. Kitang-kita pag nasa highway na kayo. Ilang metro lang mula sa sentro na yun, no? Sentro mismo to. Sentro mismo, kaya lang, 3. Sentro Doon 3. lang yung boundary. Thank you po, Nay.